Magastos magpakasal. Pero ang mga bagong kasal na ito na tiga Pangasinan na sina Marge at Diana mukhang bawing-bawi. Ang kanilang gown at suit kasi halos mapuno na ng pera at marami pa sa mga ito. tig-1,000 piso para tuloy nagkaroon sila ng kapa na pera. Ito na rin yung pinaka nakita ko na talagang pinaka grabing pasabit at nag-selfie talaga ako kasi bihira po talaga yun eh. Magkano kaya lahat ang kanilang nalikom? Oh my gosh, you will not forget this moment. Once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Marge and Diana. Uso pa rin sa mga kasalan ang pagsabit ng pera sa mga bagong kasal. Padamihan, pahabaan ang kanilang mga kaanak. Katulad ng kasal ni Diana at Marge ng Pangasinan. Nitong linggo, ikinasal sina Marge at Diana. Pagsayaw nila sa reception, hudyat na para ang mga bisita magkabit o magsabit ng pera sa mga bagong kasal. Nung una, wala pa raw lumalapit. Hanggang ang ninang ng groom nagsabit ng sash na binubuo ng tig-100 piso. Tigpa 5 kami ang bibigay. Kailangan palit ako sa bank ng malulutong na tigpa 100 para marami siya. Nung nandun ako sa hotel, ginawa ko siyang crown, tapos ginawa kong sash. Mahirap din kasi, madalas yung pera dahil bagong-bago. So, siguro mga 1 hour mahigit. Talagang they were surprised kasi doon lang nakita nilagay ng crown. Hanggang sunod-sunod na ang mga galanting bisita. Sabi sa amin kasi, 2 songs lang yung money dance. Hindi na namin kasi na-expect yung dagsa. So, ang sabi lang sa amin, naka 7 songs kami. Ito ang tradisyon dito sa Pangasinan na kung tawagin, pasabit o pabitin. Kung ang kuratsa sa Visayas, hinahagis ang pera sa banig. Sa money dance, ikinakabit ang pera sa mga bagong kasal habang sila'y nagsasayaw. Simbolo ng kasaganahan sa buhay ng bagong kasal. Sa parte ng babae, ang magkakabit sa kanya yung family ng lalaki. And then vice versa, yung sa lalaki naman yung family ng babae. Usually, pag ganitong may pabitin, paramihan kung sino yung family ang may maraming ididikit doon sa damit ng couples. Before, Spanish time, ang binibigay ng family ng lalaki sa babae, alahas. At saka yung coins noon, since mabigat yun, nag-evolve, Hindi lang naman about the money na yung dinidikit doon sa I think yung value doon is yung solidarity ng dalawang family na magiging isang family siya. Pero ang showstopper talaga nung gabing yon, ang malabanig na perang ito na umabot pa hanggang sahig. Ang nakakabit dito, 200 piraso ng 1,000 peso bill o tumataginting na 200,000 pesos. Jackpot! Ang gumawa ng money veil, ang ama ni Diana na si Doming, may-ari ng palaisdaan sa Pangasinan. Actually, hindi namin na-expect na magdidikit talaga sila ng ganun kalaki. Tapos, ang sinabi na lang nila sa amin, yun yung suporta din nila. Pang-umpisa din po namin. Kuwento ng kanyang kakuntsaba na si Danjali, 2 araw ang iginugol nila sa pagbuo ng perang belo. Sa hotel namin ginawa, tapos kapag kumakatok si ate, sabay tago kami kasi dapat di niya talaga malaman. Yung haba ng veil, kulang dun sa pera. Kaya medyo may mga sumobra dun sa pera. Pero hindi pala ito ang unang beses na sinorpresa ni Doming ang kanyang mga anak. Dahil nung nagdebut kamakailan si Danjali, binigyan naman niya ito ng corona na gawa sa 18 pirasong 1,000 peso bills o 18,000 pesos. Kapag nabibigyan ka ng ganong kahalaga, alam mo pinagtatrabahuan, pinagpapawisan, kaya dapat ding hindi basta-basta ginagasta. Pero sa totoo lang daw, marami sa mga alaala ng kanilang pamilya yung walang katumbas na halaga. Taong 2011, nung unang nagkakilala sina Marge at Diana sa isang sayawan sa fiesta sa Santa Barbara, Pangasinan. Sumayaw pa kaming dalawa. Siyempre maingay, hindi kami nagkakarinigan. May time na nagkauntugan kami. Nagtawanan kami. Magagandahan ka talaga sa kanya. Tuwing tinitignan ko siya, parang may mesmerize ka. Before matapos yung festa, nilapitan niya ako ulit. Sabi niya sa akin, "Hi," sabi niya, "Hi Diana, hindi ko kasi dala yung phone ko. Pwede bang kunin mo yung number ko?" Wow, sabi ko gano'n, akong kukuha. Sige na nga, sabi ko, sige kukunin ko yung number mo. So parang ako tuloy yung una ng text sa kanya. Nag-text ang dalawa at muli silang nagkita.
Pero kinailangan ni Marge bumalik ng Maynila para mag-aral. Habang si Diana naman, kumukuha ng kursong nursing noon sa Pangasinan. Kahit friends lang kami, tawag ko sa kanya, loves. Chinat ko siya, loves ka. Nag-reply siya agad. Sabi niya, mahal, sabi niya gano'n. Kasi parang, Hanggang tuluyan ang nahulog ang loob nila sa isa't isa. At matapos ang halos 8 taong relasyon, si Marge nag-propose na ng kasal kay Diana. kaka-start lang namin, alam ko siya na kasi parang full package na eh. Maganda, mabait, may takot sa Diyos. Kasi nung nakita ko talaga, naboto na lahat sa kanya talaga. Kahit yung mga kuya ko, kasi meron akong 5 lalaking kapatid. Yung 5 pa lang, mahirap ng pakisamahan. What more pa kaya pag plus yung tatay na sobrang stricto talaga. Tapos nakita ko na din sa kanya yung parang, siguro siya na talaga. Ang budget nila para sa kanilang dream wedding nakakalula. 500 yung naano naming budget. Kaya lang hindi namin in-expect kasi yung bisita, yun nga. Sumobra kami ng, as in sobra. Pero tila nakabawi nga sila pagdating ng money dance. Ang ginastos nila bumalik bilang blessing. Ang nalikom nila mula sa pabitin o pasabit, umabot ng mahigit 400,000 pesos. Yung maid of honor pa rin namin yung nagbabantay dun sa pera. Tulog siya pero katabi niya pa rin yung pera. Ang pera, idiniposito agad sa bangko. Hindi pa talaga namin siya ginagalaw. Nagkukuha kami ng Negosyo. sarili naming negosyo. Yung mga pagmamahal nila sa amin, mapalago din namin siya. Hindi yung gastos dito, gastos doon. Sa totoo lang, hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari. Kasi nung nakita namin yung dagsa ng tao, parang ang daming sumuporta, ang daming nagmamahal na nagpunta. Parang doon palang sobrang na-overwhelm kami. Yung pera, nahahanap yan. Sa buhay ng isang tao, iisa lang ang kasal, minsanan lang ang kasal. Ang importante, maipakita mo yung tradisyon ng araw. Maski gaano kaliit, pero galing sa puso, malaking bagay na yan. Ang mga tradisyon nating mga Pilipino, lalo pa sa mga kasal, tunay namang napakayaman.